Okay, hello Libras and welcome din Crosswatchers. So ang gagawin nating pagbasa ngayon is ang iyong love ano no about sa iyong love life, no? We will quest for emotional deep yung titignan natin kung how your persons view you, no? At kung anong iniisip nila sa and bakit kanila mahal at ang kanilang strength, ang inyong strength, ang inyong weakness, and ang relationship future ninyong dalawa. This is also okay sa mga single at sa mga nasa current relationship. Ito sa mga single, sabihin natin, ito yung sa target persons ninyo, no? Ayan, sa mga nasa current relationship, ayan din po, pwedeng-pwede po itong pagbasa natin para sa'yo, no, Libra, okay? So, magki-cleanse lang tayo, nak, no? So, medyo hinaan niyo ang inyong volume kasi medyo malakas ang ating cleanse. Sometimes mo kasi ang mic ko is ginawa kong noise filter so baka hindi niyo rin marinig, no? Pero ang importante ang ating intentions, no? Okay. Okay. So, Libra, no? Welcome sa iyo, Libra. So, sa buwan ng Nobyembre, no? Habang ang iyong ruler mo na si Venus ay nasa intense na Scorpio, no? So, ang universe ay nagpapabago ng focus mo, no? Hindi na lang ito tungkol sa external balance o pagiging pleasant ng lahat. Ngayon, so inaanyahan kitang mag-dive deep tayo sa connections mo, no? Ito yung shared energy at true emotional vulnerability, no? Ito yung buwan kung saan ang iyong puso ay naghahanap syempre ng authentic truth, no? Sa halip na superficial space. Okay, so ito para gabayan ka sa iyong transformative energy, nak, no? At gagamitin natin ang ginawa kong custom ano 'to na, custom love spread 'no, my own original na spread. So, this is designed para sa magnetic truth 'no, ang, tungkol sa iyong love life. So, titingnan na natin nak 'no. So, kukuha tayo ng 6 na card, ayan. Okay, para po ito kay Libra Spirit Guide, para po ito kay Libra. Ano po ang iniisip ng target persons o ng kanyang karelasyon, Spirit Guide? Hmm. 'Pag binabalasa nag-aano, mataw. Ayan, so kunin natin 'to. Wow, you have the card of victory kaagad, nak, ha? Ayusin nga natin ang card. May card of victory ka kaagad. Ang daing gusto magpabasa sa'yo, oh. Which is the Six of Wands. Bakit kanila nagustuhan, nak, no? Bakit kanila nagustuhan? Tumatalon siya, so ayaw magpabalik. Kukunin na rin natin. Three of Pentacles. Wow. Cooperations daw kung bakit kanya nagustuhan. Ano ang kanilang strength? Ano ang kanilang strength, Spirit Guide? My God, kasi you love daw each other. Wow. You love each other. Parang ano to, with Ace of Cups pa. Lagay na. Pinaka. Galing naman. Lahat naka-upright. Pa? Mabawi ka sa love life, pa, Libra. Naman, bumabawi ka sa iyong love life. Parang ang laki ng development. So, ito ang iyong ano, nak, no? Ito yung anong tingin niya sa'yo. Pangalawa natin is, bakit kanila mahal?
ang lakas ninyong dalawa at ito naman ang weakness ninyong dalawa. Bakit magiging weakness ang Ace of Cup? Mamaya titingnan ko po 'yan. Mamaya ano natin. Ito ang relationship ninyo sa future. So tingnan natin ang inyong future. Ano po ang kanilang future spirit? Their future. Ten of Wands in reverse. No? Tingnan natin ang advice naman. Let's see the advice. Tingnan natin ang advice. Kung may papayo mo. Four of Pentacles. Six of Pentacles, I'm sorry. Six of Pentacles na naka-reverse. So, ayan. And then, syempre, kukurin tayo ng mythical red rose. Para po ito kay Libra. Ayan, maayos ng ating ano, no? Sounds. Para po ito kay Libra Spirit Guide. Para po ito kay Libra. Gabay po para kay Libra. Gabay po para kay Libra. Hammer shock. Tignan natin yan. At isa pa tayo. Kuha pa tayo kay Romance Angel Guidance. Natin. Mukhang magandang yung Nobyembre, ha? Ah, Para po ito kay Libra Spirit Guide. Kung gabay. Libra, children daw. Bata, ayan. Okay, nak. So, hinaan nga natin. Hmm. Ito yung, ano yung, what they think of you, nak, no? Ito yung, ang raw at honest na iniisip ng iyong partner. O, ang sabihin natin, ito yung potential na love interest ng persons mo. No? So, andito ang Six of Wands Six of Wands, parang iniisip nila na ikaw yung sabihin natin, ikaw yung may success at admire ng maraming tao, no? Parang nakikita kanila na bilang isang sabihin natin bilang isang taong may prestige or confidence at parang nakikita din niya na nagtatagumpay ka sa lahat sa buhay mo o magtatagumpay ka sa buhay mo. No? Maaring medyo intimidated sila pero lubos lubos kanilang hinahangaan when you have this six of ano, no? Pag meron ka nitong six of wands, no? Parang acknowledge nila rin yan o sabihin natin na very parang
madali kang ipakilala sa buong ano, parang sa buong madlang people, sa community, parang gano'n, 'no? Baka iniisip din niya na gusto ka niyang ipakilala sa mga kapitbahay din para maging ano ba, parang formality ba, 'no? 'Yan ang iniisip niya sa'yo ngayon. So, kung makikita mo andito rin yung, ano yung sabihin natin, ang pinakamalalim na bagay na nasa iyo na naging magnetic pull ka sa kanya, 'no? Bakit ka niya mahal o bakit ka niya gusto, 'no? Andito ang ating Three of Pentacles. Dito yung sabihin din natin, this is cooperations. Maaaring gusto niya kasi matulungin ka, 'no, maaaring nakikita niya yung okay ang inyong teamwork, 'no, parang you both have the same, idea na puwedeng, 'pag pinagsama is magiging growth, 'no, parang sabihin natin may growth. Parang ito yung about cooperations, 'no, ang gustong-gusto rin pa nila sa'yo yung ang iyong mga ability na maging mahusay din sa trabaho o passions mo, 'no? At siyempre yung mga kakayahan mong mag-collaborate at bumuo ng matibay na pamilya o pundasyon, 'no? Halimbawa pamilya, karera, 'no? So, nakikita nila ang future na kasama ka actually because of this teamwork. Parang parang nakita nila na if the two of you together, 'pag kayong dalawa, kumbaga kayong dalawa is parang maggo-grow, 'no? 'Yan nakita natin. And ito rin ang hidden power ng inyong relationship o ninyong dalawa, ang hidden power, sabihin natin isang positibong influence 'to na nagpapatibay sa relasyon mo, 'no? Ang ang strength na 'to, yung pinakamalaking lakas ninyo sa relationship ay yung mutual at balance na emotional na connections na kaya ninyong ibalanse ang lahat or kaya niyong ibigay sa isa't isa. At parang sabihin natin, may kakayahan kayong magbigay ng buhay na, ah, tunay na pagmamahal at pagkakaisa 'no, at harmonious energy. Kumbaga ito rin yung ang strength ninyong dalawa is yung you both agree, parehas kayo sa mga desisyon na desisyon mo, desisyon din niya. Desisyon niya parang you are aligned to each other, 'no, parang gano'n. 'Yan ang pinaka-strength ninyo, parang swak na swak kayong dalawa 'no, ang ganda naman dito. Pero makikita mo rito, itong weakness ninyo, ang Ace of Cups. Ito yung ang sabihin natin unconscious block o challenge na nangangailangan ng attentions. 'No, ang Ace of Cups halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa para mas maano kasi bakit siya ang weakness niyo samantalang this should be a love 'no, malawak na pagmamahal dapat ito, eh, 'no. Kumbaga bagamat nga ang Ace of Cups dito yung positive card na 'to, 'di ba, sa posisyon ng pero nasa posisyon siya ng weakness, 'no. Maaari ito yung magpapahiwatig na over-idealizations ninyo o sobrang emotional na expectations ninyo sa isa't isa 'no, sa relasyon. Maaring masyado rin silang maghahanap ng mga fairy tale, love at magiging emotional vulnerable ba o passive pagdating sa problema, 'no? O baka ito rin yung weakness ninyo na too much, 'no? Baka it's getting to an extreme ang ano ninyo, 'no? Na panay emotions, 'no? Hindi kumikilos. So, ibig sabihin, kaya rin yun naging weakness ito, 'no? Kumbaga, ah, baka puro love-love lang, 'no? Parang gano'n. Kasi nasa weakness ninyo, eh, 'no? Oh, ayan. So, magugulat ka bakit yan ang naging weakness yun. Ibig sabihin din, so, I think na nakukuha ko na rin rito sa Ace of Cups, baka it's just too much kasi 'pag Ace of Cups is very broad, 'no? Maraming ano, kumbaga baka hindi mabalanse, 'no? Ibig sabihin maaari din na it's gonna get extreme na hanggang sa hindi niyo na tirahan yung sarili ninyo, 'no? Ayan. So, kung makikita mo rin dito sa true relationship, meron ka namang ditong 10 ito yung emotional na destinations or sabihin natin yung pinaka-outcome or yung pupuntahan ninyong dalawa, 'no? Meron kang 10 of 10 of Wands. This 10 of Wands actually ang pinaka-future ninyo. Ito yung pupunta sa paglaya mula sa isang mabigat na pasanin. Ibig sabihin, nagpapahiwatig ito ng relief, pagtanggi sa mga unnecessary stress din at pag-iwan sa mga lumang commitment din na nagpapabigat sa inyo.
So, ito rin yung magiging mas madali at mas magaan ang takbo ng inyong relationship. Maari rin talaga, pupundasyonan niyo rin ng hard work ang inyong relationship para magkaroon ng ng mataas na pundasyon. Kasi kung makikita mo rito, kailangan i-balanse, kailangan may actions, kailangan may fire energy, kailangan din may heart energy at may pentacles energy. Dapat meron ding aksyon, merong pentacles din, which is work na nakikita natin, plus yung pagmamahal. Yan ang balancing sinasabi. Ibig sabihin, binuno ninyo yan. Ibig sabihin, you rooted that. Yan ang pundasyon ninyo actually, na hindi nyo nakuha sa biglang sa biglang pagsasama or sabihin natin, hindi nyo nakuha sa madali ang paraan. Marami rin kayong pinagdaanan, 'no? Ayan nga, marami rin kayong pag-aaway na nangyari bago niyo din siyempre naranasan itong ano na 'to. Ibig sabihin ang outcome ninyo, kumbaga dito kayo patungo, ibig sabihin magaan na ang lahat kasi subok na, tibay na ang inyong relationship, 'no? Malaki na ang inyong mga pinag-ano, kumbaga talagang nag-work hard kayo na para to build that relationship na maging balanse, 'no? Ayan, so kaya magaang ang daloy ng relationship sa inyo. So, ibig sabihin natin, siguradong uunlad hindi lang sa puso, hindi lang sa material, 'no? Pati sa mga actions, 'no? Parang magaan ang inyong process na bumuo ng isang masayang pamilya, 'no? And then kung makikita mo rito may Six of Pentacles reverse ka rito, ito yung payo sa'yo, pag-ingat sa imbalance, 'no? Because this is Six of Pentacles. Ito yung pinakaimportanteng advice para siyempre mag-navigate ka. Ito yung intensive na energy, 'no, ng buwan. So, makikita mo Six of Pentacles in reverse, ang payo rito sa iyo yung mag-iingat sa imbalance at pagbibigay at pagtatanggap. Huwag hayaang ikaw lang yung laging nagbibigay, 'no, o lagi ring magre-receive, 'no? Kailangan mo mag-set ng healthy boundaries para maging pantay yung pagdaloy ng resources na sa oras na kailangan niyo. At atensyon din siyempre at iwasan ang pagiging overly dependent or very controlling sa relasyon din, 'no, para maging maayos. 'Yan yung payo sa inyo. And kung makikita mo rito nak meron kang meron ka ritong romance angel guidance natin, itong mystic, 'no? Ito muna pala 'no, itong romance angel. So, kung makikita mo rito, ito yung gabay ng orakulo na nagbibigay sa'yo ng karagdagang payo 'no. Ang card na 'to yung may dalang sabihin natin posibleng kahulugan para sa iyong Nobyembre. So, ito yung family and future. Ang iyong love life ay naapektuhan sa pagiging affected sa mga bata o sariling anak, pamangkin o mga bata sa paligid mo 'no. Sabihin natin maaring ang pagkakaroon ng anak ay mahalagang issue din o ang pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya ang magpapatibay sa inyong relasyon. Kumbaga maari rin na ang persons mo is gusto rin magkaanak sa'yo, 'no, o ang target na persons niyo sa mga single, ang target na persons niyo talagang gusto niya ng bata. If ever, gusto niya talagang magkaanak din sa'yo, 'no. Ito rin sinasabi natin na childlike joy, maari ring payo ito na magkaroon ng mas magaan at playful na pananaw din sa pag-ibig, 'no. 'Wag masyado nga ito kagaya nitong Six of Pentacles, 'wag masyadong palaging ikaw na lang ng ikaw ang magbigay, dapat, ikaw din maka-receive, 'no, parang gano'n. So, kumbaga energy balance ang tawag do'n 'no, dapat. So, 'wag niyo rin masyadong seryosohin ang lahat at kailangan niyo rin mag-enjoy at makipaglaro 'no, at balikan yung inosenteng saya na dala ng pagmamahal na parang childlike 'no, ayan. So, sa Nobyembre parang your love life is being affected by children. So, 'yan ang maaring nakikita natin na connected sa reading mo ngayon nak 'no. So, eto yung meron din tayong Mystic Red Rose Oracle 'no, na merong Not Today. So, ang dalawang oracle card, ito actually yung at saka hammer 'no. Itong dalawang 'to 'no, kumbaga ang card ay tatlo 'to, ito may shock pa tayo dito. So, not today, ibig sabihin nito ang card na 'to yung nagmumungkahi ng hindi lang ngayon, 'no? Or sabihin natin huwag din ito yung namumungkahi din na
ng sabi natin delay o pagpapaliban o timing ng cautions din. Kung meron kang big decisions na gustong gawin dito tulad ng breakup o proposal, so ang card na 'to yung nagsasabing hindi pa ngayon ang tamang oras, 'no? Maghintay at maging patience ka lang, mag-obserba ka pa, parang gano'n na sinasabi, 'no? And then yung shock and hammer dito, may sudden kasi baka nagho-hoping pa ito na shock na maaring may sudden change na mangyayari sa inyong relationship. May shocking news ka rin na mare-receive, 'no, itong Nobyembre, there's a surprise and if a funny or sabihin natin, magandang transformation sa mangyayari sa inyong relasyon, 'no? And then kung makikita mo may hammer hammer dito which is sabotage, rebuild, persistence, working on it. Kaya rin, parang I can feel na merong gustong makipaghiwalay, itong November na parang nagsasabi na ipagpaliban muna kasi baka may changes na ano 'no. Even though, parang ano hindi naman sa ano natin dito 'no, kasi maganda yung ano nating card. Kaya lang siguro yan yung nape-predict natin ngayon na nakukuha kong energy kung sino ka man na, whoever are you, parang if you're planning na makipaghiwalay o makipagpakasal, magpakasal, parang not today. Ibig sabihin, have some more time na pag-isipan kasi may pagbabagong mangyayari, there's a sudden change. No, mamaya ikakasal ka. Halimbawa, yung gusto mong magpakasal, yung pala may madiscover ka. Kasi masashock ka daw, may isang sorpresang, no, kung plano mong mag-ano ng November, mag-propose ng November, wag daw muna, pag-aralan mo muna, pero kayo pa rin ang masusunod, no? Or kung meron ka yung planong sabihin natin about sa basta parang it's not yet time sa mga desisyon. No, parang ito rin yung sabihin natin is dito yung parang iwo-workout. Kaya pang i-workout o i-salvage ang relationship. Parang gano'n 'no, sa mga malapit na nagpaplano mag-separate 'no. Wag muna, hindi pa ready, parang gano'n. Magbabago kasi may shock dito, oh, ibig sabihin meron kang sudden news na mababalitaan 'no. Mamaya yang persons mo tumama sa high alay yan, bigla mong hiniwalayan, o 'di ano naman, kasi shocking, eh, 'no, anything news that will na talagang very surprise. Mamaya makita mo biglang yang ano, hihiwalayan mo buntis na pala, 'no? 'Wag muna, not today, kumbaga. Pag-isipan muna kasi there's a surprise. Hindi lang ito sa November, guys, 'no? Let's say na pero ang decision siguro iniisip niyo 'to siguro ng November and it will ano, sa parang timeless reading din nito kasi 'no. So, every time na parang isipin niyo na pero November is not the best time daw na parang magdesisyon ng gano'n 'no. Nakuha niyo po ba? 'Wag daw muna, ayan. Ito yung parang parang gano'n kasi ito rin yung shock and hammer 'no, kasi ito yung sabihin natin na ito yung nagbababala din ng isang sudden unexpected, eh, oh. Kasi ito nga sudden shock na maaari ding potent na event na isang biglaang pagbabago na maging catalyst para sa, paglaya na ipinapakita ng Ten of Wands 'no, ay ng Pentacles dito 'no. And then kung makikita mo rin, maaring ito rin yung isang pagbunyag at ng itong Ten of Wands 'no. Maari din ito yung isang pagbunyag o madiskubre kayo 'no. Para kumbaga ito yung matinding pag-uusap at wake up call na magpupuwersa sa iyo na para iwanan ang mga imbalance ng Six of Pentacles at na itong Ten of ano 'no, Ten of Wands. Para umpisahan yung pagbawas ng pasanin 'no. So kung makikita mo rito nak, ah, Libra, ngayong Nobyembre ang pag-ibig ay tungkol sa pagtatanong 'no, kung karapat-dapat ba ang relasyon sa lahat ng pasanin at stress na dala nito 'no. Bagamat ang partner mo yung may genuine na harmonious na pagmamahal sa'yo 'no, dahil nga may Two of Cups dito 'no, ito yung Two of Cups. Ang advice din dito is parang mag-ingat sa pagod at hindi pantay na pag-ambag, 'baga yung imbalance energy nga nitong Six of Pentacles in reverse. Kumbaga magkaroon ng isang biglaang baka kumbaga hindi yung pantay na energy exchange niyo, 'no? Magkaroon ng mamaya may kakaroon ng isang biglaang kaganapan 'yan, dahil may shock and hammer dito 'no, ayan. May shock and hammer tayo dito kaya
No, kaya ito yung nagpapatunay na hindi mo na kailangan dalihin din ang lahat ng pasanin, 'no? Lalo na sa mga issue na may kinalaman sa pagiging fair at balance, 'no? Na siyang natural na domain mo bilang isang Libra, 'no? Kumbaga, ayan, not today daw, ha? Okay, so I hope nagustuhan mo 'yan, ang ating pagbasa, napakaganda, 'no? Pa ba nakikita natin? So, shock 'no, wow, ito yung sudden ano, sudden change. Ano kayang news na 'yan? Mayro'n po ba kayong naiisip? Puwede rin ito yung breakthrough, 'no? Ah, sabihin din natin ang card ng shock and hammer yung nagbababala rin ng isang biglaang ano, eh, pero isang biglaang pagbabago, 'no, para sa iyo Libra. Sa love reading ngayong Nobyembre, ang pagbabagong ito yung malinaw na layunin na tapusin ang imbalance at pasanin, eh. Ito yung matagal mo nang dinadala. So, nakikita natin, ang shock ang hammer ay maaring ano 'to, eh, maaring sabihin natin isang biglaang pag-amin o revelasyon 'no, biglaang amin ng iyong partner na halimbawa may issue na matagal nang nililihim 'no, o sabihin mong magkakaroon sila ng bagong ano, magkakaroon sila ng bagong realizations dito tungkol sa kung gaano ka kahirap sa relasyon 'no, dahil may konektado rito sa ano, sa Ten of Wands in reverse. Ito yung magiging shock dahil sa tagal ng pagtatago, 'no? Ngunit ang outcome yung paglaya mula sa stress at mas magaan na future, 'no? So, isang external na pangyayari rin, 'no? Halimbawa, ang shock and hammer, 'no? Kumbaga, isang external na pangyayari, isang career change din ito, financial issue o sabihin natin family emergency din na konektado sa children card natin. So, kaya nga sabi not today, eh, 'no? Pagpaliban mo ang iyong desisyon, 'wag sa Nobyembre. Pero you have your own free will, tandaan 'yan, 'no? Halimbawa sabihin din natin nga biglang magpupuwersa sa inyo yung magbabago ang roles o aayusin ang unfair na burden din, 'no? At ito rin yung sinasabi kong sa mga single na nakikita ko rito na I can feel na ang shock ang hammer ay maaring isang aha moment, 'no, sa mga single. Ah, parang moment tungkol sa sarili mo na bigla mong na ang iyong Ace of Cups pala, 'no, ang weakness, sobrang idealizations mo. Ang iyong ugali yung laging nagbibigay ka lagi, 'no, hindi ka nagre-receive lagi. May sudden realizations ka, ibig sabihin niyan, 'no, nakuha mo? 'Pag, ito rin yung sabihin natin, sudden realization mo dahilan nga kung bakit hindi dumadating ang balance ng pag-ibig sa'yo, 'no? Ito rin yung sabihin natin, ang shock ay ang realizations na ikaw yung kailangan magbago para ma-attract mo ang gusto mo, 'no? So, sabihin din natin sa mga single, isang biglaang pagpapakita ng potential ng partner mo. So, maaring ito yung maging sudden na pagdating, 'no, sa isang taong seryoso na nakita mo ng Six of Wands dito, eh, 'no? Sabihin natin na maaring ano 'no, kumbaga magpupuwerta sa sa'yo na mag-commit, 'no, magbabago siya. Agad-agad itong magiging shocking sa'yo, 'no? Imbes na separate mo na, imbes na ayaw mo na, I don't want na that persons na manligaw sa'yo, babasterin mo, biglang nagbago, 'no? Oo, magulat ka nagpagupit, oh, 'di ba? Gwapo niya pala 'pag nagpagupit, oh, 'di ba? Yan sa mga single, 'no? At saka rin ito rin yung timing quotients na sinasabi na, "Not today." Kumbaga ito yung card na mahalagang buffer laban sa shock and hammer 'to na ano, huwag kang magmadali mag-react sa anumang shock or sabihin natin biglang pangyayari sa Nobyembre, 'no? Kung ang shock hammer ay dumating sa'yo, ang unang instinct mo ay maaring gumawa ng malaking desisyon. No, siyempre 'no, ngunit ang not today ay ito yung nagpapaalala na siyempre, eh, ito yung parang I can feel na nagpapaalala mag-isip muna, mag-chill ka lang at huwag gumawa ng permanent na hakbang, 'no? Habang siyempre mainit pang emosyon, eh. So, ang totoong relief at lightness ito is yung Ten of Wands in reverse, 'no? Sa darating kapag magdedesisyon ka sa na
should be kalmado, no? Ayan. Nakuha mo ba? So, ang buong mensahe dito actually din is yung maghanda sa isang shock at magdulot ng relief. Ngunit huwag magmadaling kumilos. Okay? So, ayan ha. Pakishare naman po ang ating video at pa-like and hype naman po dyan. Marami pong salamat sa mga nag-share at sa patuloy ng nanonood maski hindi po kayo nagsusubscribe. Thank you so much din po, no? And God bless you all. Thank you. Bye-bye po. See you po. Ayan. Not today, ha? Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out?